Welcome to K-Catalog. Listening part na tayo. So, ang sabi sa number 1, 여러분은 어떤 방법으로 생활비를 절약해봤습니까? So, tinatanong kung ano na daw yung na-try mo na pamamaraan ng pagsisave ng iyong living expenses. Okay, so 어떤 방법, anong ways or pamamaraan. So, yung nandito, tingnan natin yung nakalagay. 전시 상품 전 80%로 할인. So, pag sinabing may ganito yung teal design, so ibig sabihin, hindi siya agad 80%. Yung pinakamataas is 80% mo siyang makukuha. Like, per 80% discount. Pero, not everything is 80%, no? It can start with 10% or 5%, yan, o kaya 3%, depende, no? From 0 to 80% discount. So, yun yung ibig sabihin yan. Pag nakita nyo yung teal design, baka kasi malito kayo pag nakita kayo, 80% discount. Hindi po agad-agad or lahat ng item is 80%. So, hindi nila ilalagay yung 0, no? Kumbaga pang ano nila yan, pang hatak. Yan. So, dito tayo sa pangalawa. Sabi, malabo lang, no? Pero ang nakalagay dyan is e-wall. E-wall 상품전. Sulat ko dito, 상품전. So, ano naman ang ibig sabihin nito? Ito yung mga item na off-season. Yan. For example, malamig na ngayon. So, baligtarin natin yung nasa picture muna. So, malamig na ngayon. Tapos, ang binibenta na sa mall is yung mga pang summer. So, ibig sabihin, mas mura mo na siyang mabibili kasi hindi mo naman siya magagamit eh. Next year mo pa yun magagamit. Tapos, pagdating ng next year, may mga bagong trend na style. Yan. Kaya, mas mura siyang nabibili. So, dito naman sa nasa picture natin, so, kunyari, summer this time kasi yung suot ng character natin, naka-t-shirt lang siya. So, hindi pa malamig, pero tinitingnan niya na item is pang ginaw na, no? So, may mga coat na naka-display. And again, yan na yung mga off-season or hindi angkop sa panahon. Tapos, most of the time, mga old model na siya or old style na siya. Although, magagamit mo pa rin naman, di ba? Yun nga lang, mas mura na siya. Yun nga lang, pagdating ng talagang taglamig na, may mga bagong style na nadadating. Okay, so dito tayo sa last. Again, yung nakasulat dyan, malabo lang ulit, no? 가격, 비교. So, ibig sabihin, no, you are comparing yung price. Tapos, dahil nasa laptop siya, ibig sabihin, online, chinecheck mo yung price ng mga item, tapos kino-compare mo. Bigyan tayo dito ng mga ideas, no, para makatipid. So, dito na tayo sa pinaka-listening part natin, no. Sabi, 뉴스에서 소비 생활에 대해 이야기합니다. 잘 듣고 질문에 답해보세요. So, sa news daw, yung pinag-uusapan doon is yung about sa consumption. So, mga expenses, no. Question number 1, basahin natin. 주부 김미진 씨는 어떻게 가구를 저렴하게 샀다고 합니까? So, yung jubu, it means housewife. So, yung housewife daw na si Kim Mi-jin. Yan. Paano daw siya nakakatipid or nakakamura sa pagbili ng mga furnitures? Yan, 가구 furnitures, no? Tapos, number 2, 20대 남자는 왜 인터넷에서 가격을 비교해 봅니까? So, 20대, ibig sabihin, yung edad is hindi accurate, no? Around 20s. Ayan, yung ibig sabihin ng 20. So, yung around 20s daw na guy, bakit daw nagko-compare ng price sa internet? So, pakinggan natin yon, bakit? And then, sa true or false natin, number 1, 전시 상품은 새 상품보다 가격이 싸다. So, yung 전시 상품, again, ito po yung mga naka-display or model items. So, yung mga model items daw po, compared dun sa mga bago, yung naka-store, no, or yung nasa stock, ay mas mura daw. Okay? Mas mura yung presyo. So, actually, itong number 1, common sense, masasagot mo to. Kasi, di ba, pag model items, gamit na yon. So, kung sino-sino na yung naka-try, malamang mas mura talaga. But still, pakinggan natin kung paano siya sasabihin. So, number 2, 계절과 반대되는 2월 상품은 저렴하게 살 수 있다. So, yun daw pong in contrast or opposite with the season. Yan, kumbaga off-season ng mga items ay makakatipid ka sa pagbili. So, number 3,
많은 사람들이 물건을 살 때 실제 매장에 가서 산다. So, karamihan daw po ng mga tao kapag bumibili ng gamit, 실제 매장에, ibig sabihin nun, dun mismo sa store, no? Ayan. So, nagda-direct visit sila sa store para bumili. Okay, so pakinggan yan and i-check natin kung true or false. So, bago natin sagutan, dito na tayo sa Danojang, no? Chonshi Sangpum. Again, Chonshi Sangpum, yung ating mga displayed or model items. Kumbaga, sample, no? Mga sample. Iwal Sangpum. So, again, ito yung mga off-season items or product. And then, 합리적이다. So, yung 합리적이다 is reasonable. So, reasonable price. 합리적인 가격. So, pakinggan na natin. 뉴스에서 소비 생활에 대해 이야기합니다. 잘 듣고 질문에 답해보세요. 요즘 저렴한 가격으로 상품을 구입하는 사람들이 늘고 있습니다. 최연수 기자가 취재했습니다. 50대 주부 김미진 씨는 200만 원이나 하는 소파를 120만 원에 샀습니다. 가구 매장에서 잠깐 전시한 가구이기 때문에 저렴하게 살 수 있었다고 합니다. 40대 직장인 박진우 씨는 여름에는 겨울용품을 사고 겨울에는 여름용품을 구입한다고 합니다. 이처럼 현재의 계절과 반대되는 상품이나 2월 상품을 사면 최대 반값 정도로 할인된 가격에 구입할 수 있습니다. 이번에는 20대 한 분을 만나 이야기를 들어보겠습니다. 저는 물건을 사기 전에 반드시 인터넷에서 가격을 비교해 봅니다. 그렇게 하면 실제 매장에서 사는 것보다 저렴한 것을 많이 찾을 수 있습니다. 어떤 물건은 인터넷에서 판매하는 것이 더 싸기 때문에 인터넷으로 구입하는 사람도 많습니다. 이처럼 절약하고 합리적으로 소비를 하는 문화가 우리 생활 속에서 점점 늘어나고 있습니다. KPS 뉴스 최연수입니다. So, dahil mahaba yung ating napakinggan, I realize mas maganda siguro na basahin na lang natin yung script. So, mas maganda kasi na naintindihan din natin, no, kung ano yung napakinggan. So, dito yung enko, it means anchor, news anchor, and then yung 남자, 기자, reporter, 여자. So, sabi, 요즘 저렴한 가격으로 상품을 구입하는 사람들이 늘고 있습니다. Sabi, nowadays daw ay nag-i-increase yung number ng mga tao na bumibili ng nakakamurang halagang bagay or gamit. 최현수 기자가 취재했습니다. So, sinabi niya yung pangalan ng reporter and sinabi niya dyan na yung 취재했습니다, siya yung nag-cover ng report. So, ito na, si 기자. Pasok na siya sa line, no? Tapos, nire-report niya na ano yung na-cover niya or nakalap niyang information. Sabi niya, 50대 주부 김미진 씨는 200만 원이나 하는 소파를 120만 원에 샀습니다. Sabi, yung around 50s daw na housewife na si Kim Mi-jin ay nabili daw niya yung sofa na originally 200만 원, nabili niya yon for only 120만 원. So, nakatipid siya ng around 80만 원, no? Tapos, 가구 매장에서 잠깐 전시한 가구이기 때문에 저렴하게 살 수 있었다고 합니다. So, ni-relay niya, no, kung ano yung sinabi sa kanya ni Kim Mi-jin. Sabi niya, sabi daw ni Kim Mi-jin, dun daw sa furniture shop, saglit, 잠깐. Yan. Saglit daw na naging display or model item yon. Because, yan. So, because naging display item siya for a while dun sa furniture shop, 저렴하게 살 수 있었다고 합니다. Kaya nabili niya daw yon for mas mababang price. Next, 40대 직장인 박진호 씨는 여름에는 겨울 용품을 사고 겨울에는 여름 용품을 구입한다고 합니다. So dito, ibang story naman yung sinasabi niya. Yung around 40s daw na employee na si Park Chin-ho. Ayan. So kapag summer daw, ang binibili niya is mga winter items. And then, kapag winter naman daw, ang binibili niya daw ay summer items. Ayan. So, baligtad, no? 이처럼 현재 계절과 반대되는 상품이나 2월 상품을 사면 최대 반값 정도로 할인된 가격에 구입할 수 있습니다.
So, sabi, katulad daw ng ganitong ways, kapag ganyan yung ginagawa mo, 계절과 반대되는 상품이나 2월 상품을 사면. So, yun nga, kapag bumili ka daw ng off-season ng mga items, 최대 반값 정도로. So, yung pinakamataas daw na makukuha mong discount, kumbaga, is around 반값. So, pag sabing 반값, kalahati ng presyo. So, let's say 50% off. Okay? Pero hindi agad-agad 50% off, no? So, starting from kung ano man yung pinakamababang discount nila up to, sabihin natin 50% kasi nga 반값. Okay? So, 구입할 수 있습니다. 이번에는 20대 한 분을 만나 이야기를 들어보겠습니다. Sabi niya, this time naman daw, yung around 20s na i-interviewin daw niya, no? 이야기를 들어보겠습니다. Papakinggan daw niya yung sasabihin. So, ito na. In-interview niya na. 일반인, 남자. So, 저는 물건을 사기 전에 반드시 인터넷에서 가격을 비교해 봅니다. Sabi nung in-interview niya, bago ako bumili ng gamit, minimake sure ko na kino-compare ko yung prices sa internet. 그렇게 하면 실제 매장에서 사는 것보다 저렴한 것을 많이 찾을 수 있습니다. Sabi, kapag ganun yung ginawa, 실제 매장에서 dun daw sa store mismo, compared daw sa bibilhin mo doon directly, 저렴한 것을, ibig sabihin may mga mas mura daw, no, na item kang makikita, 찾을 수 있습니다. 어떤 물건을 인터넷에서 판매하는 것이 더 싸기 때문에 인터넷으로 구입하는 사람도 많습니다. There are items daw po na ibinibenta sa internet na mas mura, kaya 인터넷으로 구입하는 사람도 많습니다. Madami din daw ang mga tao na bumibili online. Okay? So, ngayon, balik na tayo kay Giza. Ano nang sabi niya? 이처럼 절약하고 합리적으로 소비를 하는 문화가 우리 생활 속에서 점점 늘어나고 있습니다. KBS 뉴스 최현소입니다. So, dito tayo sa KBS 뉴스 최현소입니다. So, yung closing remark niya yan, no? Parang, this is 최현소, KBS News reporting. Parang ganon. Tapos ito, sabi niya, no, 이처럼 절약하고 합리적으로. Again, pag sabing 합리적으로, reasonable price. Okay? So, reasonable. Sabi niya, just like this. So, 절약하고, nakakatipid, and reasonable, 소비를 하는 문화. So, parang ito na yung nagiging way of life, kumbaga, ng pag-consume. 우리 생활 속에서 점점 늘어나고 있습니다. So, it's increasing na daw. 늘어나고 있습니다. Increasing na yung ganitong pamamaraan ng pag-consume. So, yung pagiging, matipid and pamamaraan. Kumbaga sa atin, yung pagiging wais. So, try nating sagutin yung mga questions. Again, question number 1. 주부 김미진 씨는 어떻게 가구를 저렴하게 샀다고 합니까? So, ano daw yung sinabi ng housewife na si Kim Mi-jin, no? Kung paano siya nakabili ng mura na furniture. So, yung sagot natin dito is 저렴하게. So, we can start with 주부 김미진 씨는 전시한 가구여서 저렴하게 샀다고 합니다. Ibalik ko lang yung ating script dito, no, para makita natin saan kinuha yung sagot sa number 1. So, andito siya sa part na nagre-report si Giza. Nung nire-relay niya na, no, kung ano yung nasabi sa kanya ni housewife Kim Mi-jin after siyang matanong. And ito yung part na sinabi ni Kim Mi-jin. 전시한 가구이기 때문에 저렴하게 살 수 있었다고 합니다. So, pwedeng ito na yung as is na sagot or pwede ding gawin yung ginawa natin kanina, no? Medyo binago lang natin ng konti. Tinwist natin ng konti yung sagot, ginawa nating 전시한. So, ginamit pa rin yung 전시한. And then, gagu, ginamit din. Instead na 이기 때문에, ginawa lang nating 여서. So, same lang yun, no? 이기 때문에 or 여서, 가구 여서. And then, dinugtong na si 저렴하게 살 수 있었다고. So, instead na 살 수 있었다고, ginawa lang nating, parang inano na natin, shortcut na natin, 샀다고 합니다. Okay, so yan yung ating answer for number 1. Balik tayo sa question. So, dito tayo sa number 2. 20대 남자는 왜 인터넷에서 가격을 비교해 봅니까? So, bakit daw tinatry niyang ipag-compare yung mga price sa internet? So, sino yung nagtatry? Yung around 20s na guy.
So, hanapin natin ulit yung sagot dun sa script. So, dito, yung sagot for number 2, andito siya sa part na nung sinabi nung reporter, 이번에는 20대. Okay, around 20. So, i-meet daw niya, yung i-interviewin niya para marinig kung ano yung sasabihin. So, ito na siya, no, yung around 20s na guy. 남자. And then, anong sagot niya? 저는 물건을 사기 전에 반드시 인터넷에서 가격을 비교봅니다. So, nandyan yung part na nasa question, no? Bakit siya nagko-compare sa internet na mga price? And then, ito na yung pinakasagot. 그렇게 하면, if ganun yung gagawin, 실제 매장에서 사는 것보다 저렴한 것을 많이 찾을 수 있습니다. Okay, so pwedeng ito na as is yung isagot. 실제 매장에서 사는 것보다 저렴한 것을 많이 찾을 수 있습니다. Or, pwede nating i-twist ulit ng konti yung sagot. And then, ang gawin natin is 매장보다 저렴한 것을 찾을 수 있기 때문입니다. So, pareho lang yung thought, no? Iniba lang natin ang style ng pagkakasabi. So, 매장보다 compared dun sa store mismo. 저렴한 것을, so yung 저렴한 것, mas mura or mas makakatipid na mga bagay or gamit ay 찾을 수 있기 때문입니다. You can find it. So, sa internet, no? So, yan yung sagot natin sa number 2. Or, itong 매장보다 저렴한 것을 찾을 수 있기 때문입니다. Okay, dito tayo sa true or false. Number 1, 전시 상품은 새 상품보다 가격이 싸다. So, ito, again, common sense, masasagot mo siya. Compared sa bagong product, yung mga naka-stock, mas mura ang price ng mga modeled or displayed items. So, kung ano yung ginamit pang display, no? So, totoo naman to. So, true. Number 2, 계절과 반대되는 2월 상품은 저렴하게 살 수 있다. So, this one is also correct. Okay, so again, yung mga off-season, kabaligtaran ng season ng mga items ay mabibili mo ng mura. Number 3, 많은 사람들이 물건을 살 때 실제 매장에 가서 산다. So, maraming tao daw ang ginagawa nila pag bibili sila ng gamit ay pumupunta sila directly doon sa store para bumili. This one is wrong. So, hanapin natin yung sagot bakit siya wrong. Dito sa part na to kinuha yung sagot sa number 3. 어떤 물건은 인터넷에서 판매하는 것이 더 싸기 때문에 인터넷으로 구입하는 사람도 많습니다. Okay, so madaming tao ang bumibili or nagpa-purchase ng gamit sa internet. So sabi sa internet, no, hindi dun sa mejang or sa store mismo. So that's why X yung item number 3 natin. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.